Alam ko hindi ito viral, nasing viral ng ibang mga balita. But ito ay napaka-importante sa ating lahat, mga kababayan. Kasi kanina, nagkaroon ng isang diskusyon, okay, sa isang post. Nakita ko kasi ito, mga kababayan, sa SOCMED, syempre. Ito ay balita na kung saan 98 million daw ang kailangan ng COMELEC para sa special election. Nabalitaan natin ng mga nakaraan ang pagpanaw ni dating 2nd District Congressman ng Antipolo, mga kababayan, si Congressman Romeo Acop. Sobrang nalungkot ang lahat, mga kababayan, lalo na ang kanilang mga kasamahan, ang kanilang mga kaibigan diyan sa Kongreso. Ngayon, syempre, nagkaroon ng malaking problema, mga kababayan, dahil hindi pwedeng palitan si Acop. Tandaan po natin, bago po yung termino ni Congressman Acop. Kasi kapapanalo pa lang niya noong kailan ba? May 2025, mga kababayan. So ilang buwan pa lang yan. Ilang buwan pa lang yan. Mag-iisang taon pa lang this coming May. Tama po, mga ka-GPnatics. Sa makatuwid, mga kababayan, meron kasing provision ng batas hinggil sa bagay na to. So kailangan magkaroon ng special election. Pero sabi ng ibang mga kababayan natin ay bakit kailangan na magkaroon ng special election? Sayang, yung 98 million na yan. Pwede naman palitan na lang etong si Acop ng sumunod sa kanya. 'Di ba? Kung siyang nanalo, 'di ba may pangalawa 'yon? Mga kababayan, linawin natin. May paraan ba para makatipid ang ating gobyerno? Kasi may nagsasabi din kanina na pwede naman magkaroon ng caretaker. Pansamantang pumalit kay Acop kasi dati merong isang kongresista, sabi nung nasa comment section, it was Hagedorn ng Palawan, nung namatay ito, ay pumalit itong si Speaker Martin Romualdez. Linawin natin. Tama yung sinabi niya, mga kababayan. Kaya lang ganito. Bakit hindi nagkaroon ng special election doon sa Palawan nung namatay si Edward Hagedorn? Yan yung unang katanungan. Mga kababayan, bakit pinalitan lang muna siya pansamantala ni Speaker Martin bilang caretaker? Tandaan nyo yung salita caretaker, mga kababayan. Ito, medyo nalilito yung taong bayan sa paggamit ng salitang caretaker. Dapat hindi ginagamit yung caretaker na yan. Nag-search ako, mga ka-GPnatics. Nag-search ako kanina. Kasi sabi dito sa balita, para makumpleto lang. Sabi dito, George Garcia, 98 million kailangan para sa special election sa kapalit ni Acop. Sa press briefing, pinaliwanag ni Garcia na malaki ang gastusin dahil pinakamalaki sa bansa ang bilang ng botante sa naturang distrito. Tinatayang 300,000 botante kaya kinakailangan ang mas mataas na pondo, lalo na't manual election ang planong isagawa. Sabi niya ganon. That is how much the COMELEC needs to the polls because Antipolo 2nd District has the most voters among all districts nationwide. Yan ang halagang kailangan ng COMELEC para sa halalan dahil ang ikalawang distrito ng Antipolo ang may pinaka maraming botante sa buong bansa. Now, mga kababayan, may tanong ako. Hinanap ko to kanina. 'Di ba? Ang unang tanong, meron bang paraan para makatipid? Kailangan pa ba talaga ng special election? Mga kababayan, kapag namatay ang isang kongresista ng isang distrito hindi po party list. Kapag party list kasi mas madali. Okay? Kapag party list namatay, yung unang, kasi may bilang yan eh. First nominee, second nominee, third nominee, fourth nominee, and so on and so forth. So pag namatay si first nominee, halimbawa ang seats nila, mga kababayan, ay 3. 'Di ba? Yung 3. Dahil nakaupo yung dalawa, kunwari 3 pag party list, syempre, 3 seats. Pag namatay yung isa, syempre mag-a-advance yung dalawa, tapos yung susunod, yung pang-apat, yun ang papalit. Tama, mga kababayan? Mag-urong-urong lang yan. O kung sabihin na lang natin para mas madaling maintindihan, pag party list,
first, kunwari, per seat, ilang seat lang sila, isang seat. Pag namatay ito, mga kababayan, papalit lang si second nominee. 'Di ba? Kaya nga pinagtatawanan natin noon si Diwata. Sabi natin, aba, si Diwata nagpauto sa vendors party list. Kasi kailangan munang mamatay, kung halimbawa nanalo yung kanilang vendors party list, 3 seats kunwari. Kailangan munang mamatay yung 3 bago makaupo si Diwata. Tama? Mga kababayan, kasi pang fourth nominee siya. Sa district, iba. Sa district, iba. Paano iba, GP? Siyempre, kapag namatay ang congressman ng distrito, magkakaroon talaga ng special election. Dito na pumapasok yung katanungan nila, bakit si Edward Hagedorn, nung namatay, may caretaker na papalit, mga kababayan? Okay, ganito yan. Kasi nung namatay si Hagedorn, parang isang, ganito, para maliwanag mga kababayan, merong ruling dito na kapag taon pa, okay, pag binibilang 1, 2 taon, 3 taon pa, pag lumagpas pa sa taon, mga kababayan, or sabihin natin, less than a year na lang, magkakaroon na ng panibagong halalan, hindi na po magkakaroon ng special election. Magkakaroon lang ng magsusupervise doon sa lugar. Magiging parang supervisor nung lugar na yon. Hindi caretaker dapat ang gawin nating tawag, mga kababayan. Kasi etong tanong ko. Sabi ko, kapag namatay ang isang district congressman sa Pilipinas, hindi siya basta-basta pinapalitan. Ito ang proseso. Sino ang papalit? Walang automatic na kapalit, magkakaroon lang talaga ng special election, mga kababayan, para pumili ng kinatawan. Sino ang nag-aasikaso? Siyempre, COMELEC. Okay? Ginagawa ito kung mahigit 1 taon pa ang natitira sa termino ng namatay na kongresista. Yan yung sinasabi ko kanina. Magkakaroon ng measurement. Kapag 1 year pa, mga kababayan, pag 1 year pa ang natitira o higit, pwedeng mag-aksyon ang COMELEC at sabihin magkaroon ng special election. Pero sometimes, it is the discretion of the COMELEC kung magkakaroon pa ng special election. Kasi pag sobrang lapit naman na ng susunod na election, hindi na nila yan gagastusan ng pagkalaki-laki. Magkakaroon lang ng temporary, mga kababayan, na hawak doon sa nasabing pwesto. Kagaya po ng ginawa ni dating Speaker Martin Romualdez. So parang ang ginawa noon, mga kababayan, ay pansamantala siya. 'Di ba? Pansamantala po na nag-supervise dun sa lugar. Pero tinawag pa rin siyang caretaker dati, 'di ba? Para mas madali kasing tawagin ng mga tao. Pero hindi nga dapat gawin o sabihin o tawagin na caretaker itong si Speaker Martin. Nag-supervise lang, tumutulong doon sa mga proyekto. Para mabuo natin, mga ka-GP natin. Sabi pa rito, pansamantala, ano ang mangyayari? Mananatiling bakante ang pwesto sa Kamara? Walang kinatawan ng distrito hanggang may manalong bagong kongresista kapag lagpas po ng 1 taon. Mahalaga, hindi pwedeng pumalit ang asawa. So, hindi pwede ang asawa. Hindi pwede anak o kapartido. Maliban na lang yung kapartido nila, mga kababayan, ay manalo sa special election. O kaya kamag-anak, o kaya naman ay anak. Iba ito sa party list representative dahil sa party list ay may nakalistang papalit ayon sa party rules. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung first nominee, second nominee, third nominee, fourth nominee. Sabi pa rito, mga kababayan, hindi ba pwedeng italaga munang caretaker ang isang tawag dito, speaker, mga kababayan? Hindi. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, walang probisyon na nagpahintulot sa pagtalaga ng caretaker kapag nabakante ang pwesto ng district congressman dahil sa kamatayan, pagbibitiw o diskwalifikasyon. Bakit walang caretaker? Elected position ang congressman. District congressman. Okay?
Ayon sa 1987 Constitution, ang mga miyembro ng House of Representatives ay dapat halal ng taong bayan, hindi itinatalaga. Andun na naman yung mga makukulit. Bakit si Speaker Martin ay naging caretaker? Sabi ko nga mga kababayan, mali nga yung pagkakagamit nila ng term na caretaker noon. Okay? Nakipagtulungan lang si Speaker Martin Romualdez noon bilang mga kababayan ay suportahan yung mga may mga bills pa doon, may mga usapin kasi na talagang kongreso na yung mga nag-uusap, mga kababayan. So kahit ang Pangulo, Speaker ng House o COMELEC ay walang otoridad mag-appoint ng pansamantalang kongresista. Hindi pwedeng pansamantalang kongresista. Okay? So hindi pwedeng sabihin, si Speaker Boji di muna ang pansamantalang kongresista doon, hindi pwede yon. So special election talaga ang solusyon, mga kababayan, kapag nabakante ang pwesto. Ano pang isang katanungan? Ano ang mangyayari habang bakante ang pwesto? Siyempre, kung walang botong kinakatawan ng distrito sa Kongreso, walang maaring bumoto sa mga panukalang batas para sa distrito. Ang mga local officials, mayor, governor ay patuloy lang sa kanilang tungkulin pero hindi sila kapalit ng kongresista. May exception ba? Party list representative lang ang may otomatikong papalit sa party list. District congressman, wala talaga. Sabi dito, buod. Caretaker, hindi pwedeng italaga. Mga kababayan. Kaya, again, yung pagkakagamit ng caretaker noon kay Speaker Martin, dapat hindi yun ginagamit. Kaya nagkakaroon ng pagkalito ang taong bayan. Yan yung eksakto po na itinanong ko. Okay? Sabi ko, bakit noon si dating Speaker Martin Romualdez ay pansamantalang naging caretaker ng Palawan noong namatay si Congressman Hagedorn? Ang sagot sa akin, mga kababayan, magandang tanong yan. At madalas talagang nakakalito ang mga isyong ito. Hindi naging legal o opisyal na caretaker si dating Speaker Martin Romualdez ng Palawan. Ang nangyari ay political accommodation, informal coordination, hindi appointment bilang kapalit ng kongresista. Ano ang talagang nangyari? Nang namatay si Congressman Edward Hagedorn, 3rd District ng Palawan, naging bakante ang pwesto, tama? Walang kinatawan ng distrito. Walang pwedeng italaga bilang kapalit ayon sa konstitusyon. Bakit nasabing caretaker daw noon si Martin Romualdez? Ang salitang caretaker ay hindi legal term sa Kongreso. Ang ibig sabihin, sa praktika, bilang Speaker ng House at bilang leader ng majority, tumulong lang siyang mag-facilitate. So yun dapat ang right term. Tumulong mag-facilitate, mga kababayan, ng mga follow-up ng projects, coordination sa national agencies, legislative assistance request ng Palawan. So yun naman pala ang naging problema. Kasi tayo lahat tumawag na pansamantalang caretaker si Speaker Martin Romualdez nung namatay si Edward Hagedorn. So ang tawag pala doon dapat, mga kababayan, facilitator. Okay? Facilitator to follow up projects, coordinate sa national agencies, at legislative assistance. Okay? Di pwede na dyan lang magbotohan sa Congress mismo kung sino ang papalit kay Kong Akop. Totoo, Ma'am Daisy, doon mismo sa 2nd District po ng Antipolo. Okay? So ayan, malinaw mga ka-GP Natics. Mahalagang bagay ito, hindi man ito masyadong bongga ngayon sa SOCMED. Pero gusto ko lang din para magkaroon tayo ng kahit konting knowledge or idea on how it works. Okay? Hindi rin pwedeng acting. Hindi rin pwedeng acting, Sir Smokey. Right? Hindi pwedeng acting. Kasi wala nga daw pansamantala di ba? So hindi pwedeng acting. Acting is pansamantala. So, ang right term talaga is facilitator. Di ba? Facilitator. Alright. So hanggang dito na lamang mga ka-GP Natics.
At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod na live streaming natin. Thank you so much sa inyong lahat. At magandang hapon. Ingat po kayo. Bye guys! Kailangan na natin magpunta sa gym. Sorry.